Welcome sa ating YouTube channel main chart updates. For today's video mga kaaldab, pag-usapan natin. Ito nga pong pinost kanina ng TV5 Philippines sa kanilang Facebook page. Ayon dito mga kaaldab, may kanya-kanyang chemistry at kwento. Pero aling Dabarkads love ship ang pinakalumayag sa puso mo? Aldab, kami sa part Paul yun, maybe i-share sa ating comment section kung sinong ang nagbigay sa inyo ng pinakamatinding kilig mga kaaldab. Yan daw po or mga Dabarkads, mga kapatid, ang kanilang sinasabi dito mga kaaldab, no? Ito yung opinion ko mga kaaldab, no? Bakit kaya sinasabi nila etong mga salitang ito na may kanya-kanyang chemistry at kwento, at para bang sinasabi nila, alin nga po ba kina Raisa May, Bimby Aquino, or maybe Paul Yul at saka Aldab yung para bang tumatak sa puso ng mga Dabarkads. Ano kaya ang kanilang iniisip? Bakit nila sinasama, binabanggit ang real life couple or ang Aldab main charge sa post ng TV5? At ginagamit pa nila yung Aldab sa Itbulaga at TV5 ngayong darating na anniversary ng Itbulaga ngayong taon, ngayong July 31, 2026. Kasi ito lang yung opinion ko mga kaaldab, no? Hindi kaya kahit na sabihin pa natin na itong maybe na ito or yung mismong Paul Yul na sina Paulo at Yul ang kanilang naging parang love team ba sa Itbulaga, kahit na lagi naman nilang pinag-uusapan sa mga YouTube channel, sa online, ang mga love team na yan, sina Yul, tsaka itong si Paulo Ballesteros, maybe Raisa May Dizon, tsaka itong si Bimby Aquino Yap. Pero parang may kulang, yung parang yung sasabihin ko sa inyo mga kaaldab ay yung kinikilig ka na walang purpose, or yung parang walang laman, yung parang kinikilig ka tapos para bang sabihin lang natin na
kilig na bobo ka lang. Yung para bang wala kang parang wala kang nakukuhang aral doon sa segment na yun. Kilig lang yung nararamdaman mo. Diba mga ka-Aldab? Hindi kasi katulad nung Aldab na mayroong aral galing po mismo kay lola ni Dora at saka sa mga lolas ng Kaliserye na talaga namang pinapakita sa national TV yung ugaling Pilipino or yung traditional na yung paninigaw, di ba? Hindi ganoon Hindi nila pinapakita ngayon yun kasi kung gagawin nila yun, parang Kaliserye nga lang yung dating nun. Di ba mga ka-Aldab? Kaya ito yung paraan nila para kahit pa paano mauto nila yung mga Aldab fans na tumutok manood sa anniversary ng Itbulaga, di ba? Gets niyo naman mga ka-Aldab ang aking sinasabi. At saka ito yung opinion ko doon sa pinost ng main chika na itong nakaraang araw ay nakita ko nga po itong photo na ito na sinasabi raw nila na birthday nga po ni anak po ni Tito Sen na si Sierra Soto, no? Yan po yung kanilang group photo or yung para bang picture po ng mga friends ni Sierra Soto, yung mga umattend sa nasabing birthday celebration. Kaya lang, ito nga po yung pinaka-latest nga po daw nilang photo together na magkakasama nga po ang mga kaibigan ni Sierra Soto. Kasama nga doon siyempre yung si Maine at saka itong si Arjo. Para bang hindi ko lang gets kung totoo nga po bang magkasama yung dalawang ito or galing ito sa pinagtagpi-tagping photo ng yung pinost nga po ni Ibyang na family photo with Maine, no? Yung sinasabi ni Ibyang na ito raw yung yan nga daw yung patunay na hindi totoo yung hiwalayan issue ng Armaine. Mga ka-Aldab, meron kasing nag-comment matapos ko nga pong i-post ang nasabing photo na ito sa aking Facebook page na main shared updates, mga ka-Aldab. Meron nga pong isang nag-comment doon na parang luma or dati na raw itong post na ito. Tapos kung hindi naman daw luma or dating post ito, inedit naman daw. Yan nga daw yung kanyang komento patungkol dito. Malamang, no? Pwedeng bago ito, pwedeng luma, pwedeng throwback, pwedeng inedit lang kasi isipin mo
yung damit po ni Maine dito, at saka yung damit ni Arjo dito, mga kaaldab, parang kuha rin ito sa family photo nila na nag-viral noon, na pinost ni Ibiang nitong nakaraan para basagin yung sinasabi daw na hiwalayan issue ni Maine tsaka ni Arjo, mga kaaldab. Yan daw yung kanyang pangbasag sa mga kumakalat na issue na hiwalay na nga daw si Maine at saka itong si Arjo. Kasi isipin mo parehong damit yung sinuot ni Arjo dito tsaka ni Maine doon sa picture na yun, no? Ewan ko lang kung nagkataon lang ba na parehong damit lang yung ginamit nila or sinuot nila dito para, kasi kung inyo pong maalala yung picture na yun, parang yun at yun din, at tanggalin mo lang yung pamilya Atayde doon sa picture at iiwan mo lang, no? At iiwan mo lang si Maine tsaka itong si Arjo na magkasama, magkarabi ba, at ipatong mo yung mga dabber cards or yung mga kaibigan ni Sara Soto or yung mga kaibigan po nila sa picture, at yun na nga po yun, no? At pwede nga pong ginagamit po nila ito kasi birthday nga ng tao, siyempre inibitahan nga po nila, at siyempre at alam naman natin na magkaibigan ang mga Soto at saka yung Atayde family. Siyempre, para pakitang tao nga lang, real talk, ito po yung natin, opinion, mga kaalap, ito po yung naisip kong senaryo. Hindi kaya dahil magkakaibigan po sila at para maituloy ang sarswela, invited nga po sina Arjo at saka itong si Maine, kahit na hindi naman talaga sila okay. Yung para bang, alam mo yan, parang sabihin nilang natin sa madaling salita na dahil parang dabber cards ba? Hindi po ba, mga kaalab? Parang dabber cards lang na, okay to, may birthday ko ngayon, imbitado kayo, punta kayo doon sa isang event natin na pinag-usapan sa isang restaurant, sa bahay, ganyan. Tapos after nun, yun nga, kasi parang sa akin yung Maine, yung sina Maine at saka itong si Arjo, parang hindi po sila mag-asawa. Yung parang magkakaibigan lang po sila na nagkataon na imbitado si Maine tsaka itong si Arjo. Tapos yung mga kaibigan po nila, kaibigan ng birthday celebration or celebrator, hindi po ba? O ni Sara Soto, hindi po ba, mga kaaldab? Si Sara Soto yung nag-imbita sa mga nandyan po sa sa birthday niya. Malamang pupunta si Maine, imbitado tsaka itong si Arjo, pero
Sa tagal-tagal ng pag-upo niya, mga kaaldab, sa Kongreso, mga kaaldab, bihirang-bihira mo lang talaga siya makita si Arjo sa mga video clip, 'di ba? Sa mga video clip patungkol sa Kongreso, hindi mo nga siya makikita sa mga hearing patungkol kay sa tungkol doon sa nangyayari sa Senado, sa Kongreso. Hindi mo nga siya hindi mo nga siya makikita sa mga yung mga mahalagang okasyon or pangyayari or event sa Senado or sa Kongreso, sa mga balibalita or sa mga post sa social media patungkol sa Senado or sa Kongreso. Hindi mo nga siya makikita doon. Kung meron man, bihirang-bihira. Yung nakita ko lang siya, yung pumuto sa isang kongreso, congressman ba yun? Na nung nakaraan, na pinost ko rin yung video na yun. Yun lang po yung niya, appearance niya doon sa Senado or Kongreso. Isang beses ko lang siya nakitang pumasok. Ewan ko lang kung parang tuwing nandoon nga po yung ex-congressman ng Dasmariñas na si Congressman Kiko Barsaga, wala nga katao-tao doon eh. Diba? Sa mga vlogs ni Congressman Kiko Barsaga, sa kanyang nakaraang mga post, yan mo makikita na hindi talaga siya nagpapakita sa Kongreso. Ewan ko lang hindi ko lang alam, mga kaaldam, dahil pinapasahod natin si Congressman Arjo Ataide, tapos wala naman palang ginagawa doon. Hindi ko lang sure, mga kaaldam, kasi wala akong nakikitang updates ng mga army or kahit doon sa Facebook ni Arjo. Baka kung meron man siyang pinapakita doon, sabi ko nga po sa inyo, parang yung gawain ng mayor or ng mga yung nasa barangay na mga proyekto na ginagawa ng mga nasa ibabang sektor ng government ng bawat lungsod, ng barangay. Yung mga simpleng gawain, yun lang yung pinapakita ni Congressman Arjo Ataide. Pero yung pagpasok mismo sa Kongreso or nakikipag-debate sa mga sikat na mga kongresista, mga senador na nakikipag-debate doon tungkol doon sa flood control issue or dito nga po sa impeachment trial ni Sara Duterte or ni Vice President Sara Duterte. Hindi mo nga siya makikita doon, mga kaaldab, na nakikipag-debate doon eh. Diba? Puro Senador Tito Soto, Robin Padilla, yung mga
si Senator Alan Peter Cayetano. Yan lang yung nakikita mo dun. Tsaka yung mga iba pang nandoon sa Senado or mga kongresista na hindi naman masyadong nakikilala. Yan lang po yung aking opinion sa nangyayari kay Congressman Arjo. Parang nakaupo lang din siya na hindi naman siya nagtatrabaho. Hindi ko lang siya or wala lang akong update sa kanya, kaya hindi ko siya nakikitang aktibo, mga kaaldab. Pero sa mga birthday or sa mga birthday na mga kakilala niya, basta gamitin si Maine. At alam naman natin na ilang taon na lang, malapit na. Halos 2 taon na lang, 2028 na. Di po ba, mga kaaldab? Kaya, diyan natin makikita or malalaman kung tatakbo pa rin po ba siya ngayong 2028 or titigil na po ba siya sa pagiging congressman or tatakbo siya sa mga pwesto sa QC. Di po ba after ng kanyang second term, or tatakbo pa rin po ba siya sa kanyang pwesto, or titigil na po ba sila sa paggamit kay Maine? Kasi yan yung malaking tanong ngayon, no? Kasi hanggang ngayon, tuwing may mga birthday or Christmas, diyan lang siya lumalabas sa mga post ng mga sa social media, mga kaaldab. Ano ang inyong opinion dito, mga kaaldab? I-comment nyo lang sa ating comment section, mga kaaldab. Hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to like, share, and subscribe for more. See you on my next video. Bye-bye, mga kaaldab. Happy anniversary po sa ating lahat.